Nako, Senator Dante Marcoleta, sa wakas, makakalaya na. Bakit, ha? Yung kanyang mga tungkol sa donasyon, ha, kulang, hindi mapatunayan na kung talaga may naging kapalit ba. Eto, magbabasa sila ng mga batas, no? Noon pa na nakasulat sa batas ng Pilipinas na pag sinuri talaga yung ginawa kay Senator Marcoleta, kaya pala na-absuelto siya sa SOSE dyan sa COMELEC, no? At dito sa Sandigan Bayan, syempre, napoproseso muna yan eh. Kaya ngayon pagpapakulong kay Senator Dante Marcoleta, ginamit nila ang batas ng Pilipinas eh. Ginamit nila para mapakulong si Senator Marcoleta eh. Di ba? Pero, nasa overall pa rin syempre, sa Sandigan Bayan, susuriin pa rin yan. Hindi naman siguro eng-eng sila para ikulong si Senator Marcoleta, hindi naman matibay yung ebidensya. Di ba? Ibig sabihin, wala talagang kasalanan si Senator Dante Marcoleta. Sumunod siya sa batas. No? Mapapatunayan sa Sandigan Bayan. Hindi naman bias ang Sandigan Bayan. Alam ko, hindi naman bias eh. Para kay Senator Revilla lang yan eh. Na napalaya eh. Pero sabi niya ng iba, kaya doon napalaya si Revilla, eh kasi nilakad daw ni Tong Liboying. Di ati alam, ha? Pero nangangamoy pa rin yan. Hintayin natin. Kasi ang amoy, lalong tumatagal, nangangalingasaw yan na kung saan galing. Hintayin pa natin ilang araw kung talagang bakit nakalaya si Revilla. Dito tayo kay Senator Dante Marcoleta. Dahil si Senator Dante Marcoleta, sigurado to makakalaya. Ha? Hindi ito yung katulad ng iba na pag nakulo, ay susok na sok talaga. Hindi. Kasi pag ito yung mga flood control issue scam na napakulong, halimbawa si Sara nakaupo, nakulong sila, yun talaga walang laya. Diretso sa kulungan yun. Sok yun habang buhay. Dalawa lang yan. Tumakas na sila o mabulok sila sa kulungan. Doon sila sa maximum. Di ba? Ewan ko lang, pag napatunayan silang plunder o ano, nakulong, dadali sila sa maximum bilibid. Di ba? Swak na swak sila. Kasi Senator Marcoleta, hindi. Makakalaya si Senator Marcoleta. No? Totoo sinabi ni Cayetano, ito ay isang political prisoner lang. No? Pakinggan natin ulit si Cayetano. Pakinggan ulit natin. Marcoleta, I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Ayaw nila tanggapin political prisoner yan. Sira ulo ba kayo? Hindi nyo mapaliwanag yung kaso ni Senator Marcoleta eh. Ang alam lang nila, nag-live si Senator Marcoleta sa Net25, yung daw naging ebidensya kaya nakulong si Senator Marcoleta kasi may donasyon. Hanggang doon lang sila. Hindi nila kaya ipaliwanag. Ang tanong doon, susundan mo sa tanong doon. Teka muna, nag-amin si Senator Marcoleta, may binigay siya regalo. Teka muna, meron bang binigang kapalit sa kanya? O ano mang pabor sa politiko? Wala na, hindi nila kaya sagutin. Di ba? Kinasuka agad si Senator Marcoleta. Yun na yun. Para lang mapigilan yung impeachment na first day na ginawa sa impeachment trial dyan sa Senado, para si Senator Marcoleta hindi makadalo. At sa ganon, si Sara mawala at yung flood control issue wala makapanagot, wala mapanagot. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Weaponize po. Weaponize ang DO. Oh, ICC nga, ginawa nilang armas eh. Laban sa kapwa Pilipino natin eh. What if pa kaya dito sa sariling bansa natin, hindi ba gawin nilang weapon yung isang ahensya para ilaban sa kapwa natin? Di ba kaya nangyayari? Lahat ng ahensya pinagagalaw? Hindi naman lahat. Karamihan sa mga iba sa mga ahensya pinagagalaw para ilaban sa kapwa Pilipino? Di ba? Hindi ako makamubon dyan eh, sa mga nangyayari ngayon dyan eh. Jay, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Yun. O yan, nagseta si Cayetano, no? Pero ito, painggan natin sa Net25, no? Kung ano na kalagayan ng Senator Dante Marcoleta, ito, talagang sigurado, ha? Maaring magiging red alert na naman sila. Red alert na naman ang mga sabi lang nila magiging red alert na naman ng mga pulis kasi syempre hindi naman dahil ano kasi ang pulis talaga for security purpose yan. Yeah? Magiging red alert na naman dahil may mga malaking magtitipon. Matutuloy ang the big one. Bakit? Siyempre, sobrang excited sila. Yun ang the big one. Kayo naman. The big one kasi excited sila. Siyempre ba naman nakalaya si Senator Marcoleta? Si Revilla hindi naman nakaupo pero pinagkaguluhan doon sa lugar nila. Magkaroon yata ng pakain doon sa buong lugar na, hindi ko alam ha. Parang magkakaroon yata ng piyesta doon o biglaan na selebrasyon eh. Kasi lumaya si Senator Revilla, dating senador.
What if pa kaya sitting official na ngayon, incumbent senador na si Marcoleta, lumaya? Sa tingin mo, yung mga kapatiran sa INC, hindi magdidiwang? Magdidiwang yan ng isang malaking pagtitipon sa isang lugar na di mawari kung saan, na magkakaroon ng the big one. Ang the big one na yun, hindi naman laban sa gobyerno. Yun ay katuwaan. Natuwa sila dahil paglaya ni Senator Dante Marcoleta with red carpet. Di ba? Ang dami niyan. Ano kayang venue? Gusto niyo venue? Pag nakalaya si Senator Dante Marcoleta, gusto niyo sa harap ng Malacanang? Hindi, wag na doon. Hindi, wala na masama doon eh. Basta wag kayo manggugulo. Kasi pag nanggulo yung mga magtitipon, manggulo, ay yun ang masama. Inciting to sedition yun. Pero yung magtitipon kayo, basta payapa kayo, magpapayag kayo ng saloobin nyo. Kung gusto nyo, may mga placard kayo, basta walang gulo, walang batuhan, walang ganyan, walang paint, yung pinipintura sa simento, okay yan, walang problema dyan, di ba? Kahit sa harap ng sino man establishmento yan, walang problema dyan, no? Basta may permit, siyempre. Yeah? Okay, saan gusto nyo magtipon? Sa harap ng liwasan, sa Philippine Arena ba? O sa Luneta na punuin na talaga? Hindi, yan lahat yung tsorya lang yan. Da? Pero mangyayari talaga, magtitipon-tipon niya pag si Senator mo Dante Marcoleta nakalaya na. No, hintayin nyo lang, may sorpresang pasabog. Ano ba ngayon? Linggo. Di ba pag tuwing Lunes naman may nangyayaring kakaiba? Di ba? Si Revilla nga, nalaman niyo ba si Revilla lalaya kagad? Hindi naman sorpresa paglaya ni Revilla. Nagulat na lang kayo, Revilla nag-bail, lumaya. Di ba? Kung bukas lumaya si Senator Marcoleta, ihanda nyo na ang adobo ninyo. Dahil pag lumaya si Senator Marcoleta, mag-welcome tayo kay Senator Marcoleta sa harap ng bakas dun sa jail. Hindi natin alam na, baka naman, kahit saan kung saan na pag-usapan. The big one. Praning na praning sila sa the big one eh. Praning na praning sila sa the big one. May mga vlogger, lalo yan sa Thailand, yung ukluban na, doon, praning na praning sa the big one, magsasabi, may the big one ng iglesia, pati yung matandang tulpo, kapatid ng senador, meron anyang pag-aalsa malaking INC. Hindi mangyayari, yung mga pulis magiging alerto. Papagurin nila yung mga pulis, umulan, umaraw, papagurin nila. Yung pala, wala naman talagang the big one. Sino nanloloko? Nanloloko yung nagbabalita ng fake news. May the big one daw ang INC. The big one kayo ng the big one, pakialam nyo. Ang INC magsabi ng the big one, hindi yan para sa inyo. Maaring celebration nila. Tingnan mo, yung the big one. Ano yung the big one nilang isa? Yung July 27, alas 12 sila hanggang madaling araw sa kapilya. Bakit? Kasi sinalubong nila na parang bagong taon yung July 27. Kaya ang nangyari, the big one din sa kanila yon, no? Sa kanila iba the big one, manggulo, no? Kasi yun ang mindset nila yan, iniisip na ng mga tao, mindset ng tao na guilty, may tinatago. Akala lahat ng kikilos sa paligid niya ng gugulo. Yung pala hindi naman ng gugulo, nagtatanong lang, no? Tinatanong lang kung ano nangyayari sa bansa natin, hindi para manggulo. Sila, iniisip nila manggugulo mga INC, harangan yung mga bas niyan. Kasi mindset nila, andun yung utak nila na kung saan guilty. Di ba? Kaya ito, isang masagabong pagtitipon ang mangyayari, malaki. Hindi, joke lang yan. Mga tsorya ko lang yan. Pero, syempre, may possible na pwede mangyari yun. No? Mapapama pa rin na naman sila eh. Pakinggan natin to. And then, si Dean Abby Espejo nakaabang din. Diba? Pati si Dean Abby Espejo, nakaabang na kami sa inyong palatuntunan. Kamusta po kay Sen Dante Marcoleta? Ayan, nakatutok na pala sila ngayon. Salamat po ng marami. Ayan, okay na. Sa ito, lalayan mo nga si Sen, papasukin mo. At baka mamaya, hindi na sana. Dito sa gitna namin. Yun! Yeah. May karton na si Senator Marcoleta. Akala niya si Tatay Digong lang may karton Si Senator Dante Marcoleta din, di ba? And, Parang... Huwag ka na kumuha sa ito. Yan pa. Yan na ba yun? Ayan, Kita nyo naman, ang ganda ng pagkakagiti ni Sen, Oo nga, no. Friday kasi ngayon. Dapat talaga kasama natin siya. Oo nga, Alalayan mo sa ito, bakit tumambas ka Pwede na nga, no? Di ba? Baka naka-alert na dun sa, hinahanap. Hindi kayo sa hanapin rin.
May dumating daw pulis, ha? Oo, akala nandito talaga. Ayan. Oh, naku, ang dami nag-heart sa ating palatuntunan. Ayan, sinasabi Ayan natin. po, ano. Nami-miss nyo na ba? Oo. Ayan, tingnan nyo na lang muna. Ha? Nami-miss si Senator Ah, ah. Marco. Ayan, na green pa si Senator Marco. Oh. Ang ganda pa ng pagkaka-halokip-kip, oh. Di ba? Hindi. Oh. Request talaga ko ni Senador na ipakita yung larawan niya. Oh. Sinabi niya sa amin. Yeah. Hindi dahil sa niloloko namin siya. Sabi niya, at least Oo. makita siya. Yan. Yung mga nakakamiss sa kanya. Lalo na, ang dami kasing gustong dumalaw dyan. Yun na nga. Hindi mo pa pwede. Oho. Nakita mo ang mga emoticons kayo sa atin ito, heart at saka nakatawa. At sila man ay masaya din, eh. Oo naman, no? Di ba? Oh, ayan po. Masaya kami kasi alam namin ang pag-uusap na to malapit na makalaya. Talagang baka Lunes makalaya na si Senator Marcoleta. Pakiramdam ko Lunes makakalaya. Hindi tayo fake news eh. Kasi ang pakiramdam di naman fake news eh. Pakiramdam mo mahal siya ng asawa mo. Fake news ba 'yon? Hindi naman eh. Pakiramdam ko eh. Lunes makakalaya eh. Kita mo, Kaya ano pakialam ninyo, di ba? ganda ng pagkakangiti ni Santiago sa standy na yan, ha? Kakaway ba? Kaway ba uli? Oh. Welcome home, red carpet! Si Senator Dante Marcoleta. Matindi yan pag nakalaya. Magkakaroon ng malaking party. No, masarap yan. Magkakaroon ng, di ba sa UPI rally, lagi may rally ang UPI ngayon, pinangunguna ni retired General Romeo Pocis, di ba? Ngayon, pag nagka-rally ulit sa UPI, dadalo yan si Senator Marcoleta ng rally. No, doon natin talagang nako, sarap nito. Masarap tong linggong darating na to. kamay ni Santo yung nakikita ko, eh. Ano, ha? Talaga naman. Okay na siguro. Hindi, pinakiusap kasi din talaga niya. Siya mismo Actually, po. siya po. Baka sabihin itong dalawa nito, nakakulong na nga yung tao, Anong eh. ginagawa? Hindi po. Pinakiusap po ni Sandante na kung maaari, ay may pakita man lamang yung kanyang standing Siya nga kasi napakunan yun eh. Oho. Tayo ho kasi ay pinalad na kahit ilang minuto ay makadalaw sa kanya kahapon. So, ano ha, at nakakwentuhan po natin ng Sendante Marcoleta, may kinalaman po sa kanya. Medyo kaawa-awa po yung kalagayan ng tao. Pero sabi niya, Jen, kailangan nating harapin ito sapagkat ito naman ay itong ating pinakikipaglaban. Yeah. Kung ano yung batas, susundin natin, kung ano sinasabi. At ganun din po naman, ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Yan. Totoo naman eh. Ang Sandigan Bayan, hindi naman talaga bias yan eh. Kung ano lang nakarating sa kanila, ginagawa nila. No? Pero doon pa rin malalaman yan kung talaga mayroong patunayan na naglabag si Senator Marcoleta, wala. No? Pag sinabi nila yung mga kalaban natin dyan sa taas, si Marcoleta tumanggap yan. Kikilos talaga ang batas. Pero ang huling hatol niyan dyan, siyempre sa Sandigan Bayan, titignan nila kung anong ano dyan. Pero malamang sa malamang, makakalaya yan. Yung tiwala Opo. ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talaga yung basihan. Oho. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip na magiging patas sa Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sala siya sa Ayun na takdakan. nga. Yun na nga po. Kaya siya mismo ang pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Yes. Pumata pa po siya sa pagdinig at sinabing yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talagang mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Dante Marcoleta. Yun! Masyadong matayan. Oo. Gawa-gawa. Woo! Red carpet. Pag-uwi. Boom! Malapit na. Libo ang mga kapulisan. Maganda na po kayo. Kasi alam nyo naman, pag may malaking pagtitipon, syempre, lagi kayo nandiyan nakasecure sa amin. O nakasecure sa mga mapayapang nagrarally. Di ba? O maaaring maging red alert na naman ng palasyo, magtipon-tipon na naman, ang magtitipon-tipon na naman
ang pagsalubong kay Senator Mo. Hindi, joke lang yan. Sa akin, ano lang yan? Ano ko lang yan? Hindi naman, wala naman magtitipon na mangyayari. Pero syempre, alam mo na, kasi yung kalaban, mahilig magparanoid eh. Di paranoid din natin sila. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yung sinasabi natin kanina, Yun muna bawal. yung muna, Oo. kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, no, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga sa tanggapan, eh meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Alin yun? Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah. Ano bang nakalagay? O, ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinili isang kaso, di Yes, ba? oho. Ang nakalagay doon, Jen, ay... Mukhang plunder yung mga yan eh. Mukhang plunder yan eh. Sinyag ba? Mukhang plunder mukha niyan eh. Kaya pag naupo si Sara eh, katakot-takot na plunder ang ikakaso sa mga yan eh. Mukhang plunder eh. Parang hindi talaga makalaya eh. No? Tamo ipa-plunder na naman si Loren Legarda. Di ba? Lahat ipa-plunder ng mga yan. Mukhang plunder yung mga yan eh. bawal na tumanggap ng ang ginamit kasi dito yung gift no? Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent congressman ng panahon na yon na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million para maging plunder, sinuma. ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuuan ay 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka-incumbent ka. Sitting congressman sa that time. May batas daw nagbabawal talaga dyan. At kapag ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act na katulad ng malversation, etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Oo. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang isang opisyal ng bayan. Yun ang medyo naging problematic dun sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una, totoo, public official si Sen Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. Kasi gift kahit ano yan, kahit pera di ba? So, totoo. Gurihin mo, di ba? Kahit pera pala, pumunta ako kay Senator Rodante Marcoleta, nagbigay ako ng biskwit. Makukulong pala ako. Regalo yun eh. So, therefore, nag-conclude sila, bawal ka agad, di ba? Kaya daw nagbigay ng regalo yung tatlo, para mayroon daw mag-gain na pakinabang o impluwensya. Yun ang hindi na ipaliwanag. Na ano yung by reason of the office of the public officer in connection with the office of the public officer. Ano yung nagko-connect? Yun ang hindi maliwanag at hindi rin napalitaw ano yung criminal act, series of criminal act na ginamit. Ang nakalagay nga ito covert, di ba? Parang covert criminal act. Covert, ibig sabihin lantaran na meron kang makikita na ginawa o yung pera ay illegally. Basta sa Boteseta, yung pera hindi ginamit sa kampanya. Na-declare niya ata andun sa sa COMELEC meron silang bukod pa yung na-declare na nasuri ko ilan yung ginastos Meron ganun something si Senator Marcoleta Ibig sabihin nagamit lahat sa eleksyon. Abonado pa nga si Senator Marcoleta Bakit? Isipin mo magkano donasyon 75 million, senador ka. Napakaliit nun. Oy, buong Pilipinas tatakbuhan niya. Yung mayor nga tatakbo sa lungsod, magkano gastos na mayor? Sa lungsod, magkano? Lagpas 10 milyon niya, cost o 5 milyon. Tarpaulin pa lang, mga tauhan pa lang, mga core leader pa lang, babayaran mo papaano mo, allowance mo, di ba? Totoo yan, sa mga core leader. O dyan sa barangay, Sitio, sa barangay ganyan, Unsa 2, barangay ganyan. Sino yung mga leader niya? Sino purok leader dyan ni Mayor? Pati yung tent mo, bibilihan mo pa. Yung mga pakain mo, pasob din bibilihan mo pa. Gastos ka ng malaking pera Mayor lang yun
senador to punta ka Palawan, punta ka Mindanao, punta ka Mindoro, yung mga isla-isla, punta mo, Catanduanes, mga kampanya ka doon. Sino ba kasama mo mga kampanya? 3 lang kayo? Hindi buong team kayo ng for Marcoleta movement. Madami kayo, lagpas lagpas 40 ka siguro kayo. Kung meron, ando pa yung vlogger, cameraman, lahat yun, syempre, babayaran mo, tao mo yun Sa election alam ko, normal yun milyon ng gasto yung mga tarpaulin pa. Buong Pilipinas lagyan mo. Ang tarpaulin sa Pilipinas, malalaki. Nakita nyo, di ba? Malagay mo, magkano isang tarpaulin? Hindi, 150, meron 150. Lahat ng buong Pilipinas, talagyan mo tarpaulin. Ni Senator Marcoleta, doon lang sa t-shirt, mahal na Di ba? Sa tingin mo, 75. Abonado pa nga si Senator Marcoleta, tutuusin Fire, di ba? Illegal na pera. Halimbawa, yung kay Erp Estrada, kickback sa sugal yun Yung wedding na daw dati. Sabi nga nila, kahit na private funds yan, pwede pa rin plunder. Kung illegal na pondo, at tulad nga nung kickback, di ba? O kaya yung isang hinibawa nila sa immigration, ano naman yun? Extortion. Extortion, yung dalawang commissioner. Ito, businessman Di ba? Ibig sabihin, legit yung sources. By reason of public office, yun ang walang connect. Nagbigay ka ng pera, para ano? Para saan? Di ba? Pero yun daw ang pinapaliwanag dati ni Ginoong ni Miko Clavano, di ba? Na kaya daw nagbigay ng donasyon kay Congressman Marcoleta doon. Dahil siya ay congressman. Mabibigyan ng pabor, mabibigyan ng kung ano-ano pa man. Saan yun? Yun yung wala. Yun ang missing. Pero may binabanggit ka. Kanina na hindi ko mo incumbent ay elected ay hindi na pwede tumanggap ng gift. Meron po palang gift na pwedeng tanggapin. Pero bago natin ituloy, meron pa tayong mga kapanayam? Gift na pwede? Gift na pinapayagan ng batas. Kasi yun yung usap-usapan nung nakaraan na, hindi, it doesn't matter. Incumbent ka. Tumanggap ka ng gift. Pasok ka. Kaso ka. Meron palang pwede. Meron pala. Magbabata natin. Tatalakay na natin yung regalong prohibited, ipinagbabawal ng batas sa mga nakaupong opisyales ng bayan. Lalo na kung yan ay by reason of the office of the public officer. Baka gagamitin mo yung impluensya. Kapag siya nakaposisyon, gagamitin mo yung impluensya niya, etc. Kaya naman yung binibigay mong pera ay kickback. Illegal funds. Protection money. Yan ang mga bawal. Okay. Pero hindi dahil sa binigyan mo ng gift, ang isang incumbent ay bawal na kagad. Ako bilang isang pangkaraniwang mamamaya, akala ko absoluto yan, Nelson. Ayun yung sinasabi pinapalitaw nila di ba? Na sabi nila, hindi, kahit na yan public, private funds, ibinigay mo, incumbent, bawal na kagad dyan. Ano pala yung regalo? Bawal pag may naging kapalit na tungkol sa gobyerno. Kasi nakasit ka sa gobyerno Hawak mo kapangyarihan sa distrito Hawak mo kapangyarihan sa pagiging senador. Pag naging may kapalit, wala namang kapalit Ewan ko ba sa Pilipinas, nagbubulag-bulagan sila, nag-iingot-ingotan. Nag-iingot-ingotan sila. Hindi ko na para sumipsip o para papuron yung mataas. Di ba? Common sense naman. Mga Pilipino, kapwa ko, common sense naman. Si Marcoleta, wala naman kayo nahanapang kapalit, kakasano nyo. Nasa sa ilalim na batas, umiiral na batas, ay pinapayagan. Hindi, unang-una, yung private fund, hindi call mo private fund, kailangan legal fund. Diba? Pagka legal, wala nang pag-uusap doon. Sige yun. Pero, alam mo ba, nasa kasaysayan ng batas ng Pilipinas, bagit mo, Commonwealth pa merong gift na pwedeng tanggapin ng isang incumbent na hindi mo pwedeng gawing batayan para siya ay kasuhan. Alam mo ba kung anong klaseng gift yun? Anong taon pa yan? Commonwealth Act? Commonwealth, Yung mga 1930s yan. 38. 1938? Okay. Ito po ay mga batas na malamang si Senator Marcoleta habang nakakulong, nagre-review lalo ng mga batas. Yari kayo. Di ba? Mag-iisang buwan na nakakulong si Senator Marcoleta, alam niya na yung mga batas talaga lalo niya at gagawin. tungkol sa eleksyon. Okay. 1938, Commonwealth Act number 357. Ba?
Sa number pa lang, parang nakakatakot na no? Di ba baril yan? Oo, Three- Magnum. 357 talaga nga, totoo? Oo. Commonwealth Act number 357. Ito Okay. po ay nung araw election code. Aha. Oo. Okay. Dito sinasabi na ang isang incumbent ay pwede tumanggap ng gift kung gagamitin sa eleksyon. Aha. So doon pa palang panahon, meron ng campaign distribution, panahon pa ni Campaign contribution. Manuel L. Quezon? Oo. Kahit yan ay gift in money Oo, or donation. Oo. or ano. Kahit anong klase, basta yan gagamitin sa Pangangampanya. pangampanya, ay kino-consider yan as contribution para campaign. Campaign Oo. contribution. So campaign donasyon, okay? Oo. Ibig sabihin, pagka alam mo, tumanggap ka ng pera para sa kampanya mo, Oo. gift, pwedeng gift nga yan, pero pinapayagan ng batas. Yun! Pinapayagan ng batas. Bakit? Eh pala lahat ng kandidato ay tumatanggap ng ganyan. Ayan, Oo, lahat ng kandidato. Jesus Maria Joseph naman. Mayor, ha? Wala. Gagastos ba naman ng mayor? Sino ba naman mayor? Eng-eng ka. Ha? May pera ka sa bangko. Ha? Eh, kuripot niya iba dyan eh. Pinapakain sa taong bayan, minsan yung mayor, pera ng bayan, di ba? Hindi naman niya pera ng sariling bulsa eh. Bihira sa isang politiko, nagpapakain sa sariling bulsa. Maliban kay Pacquiao, kay Lebiste, doon sa mga mayaman talagang politiko negosyante, maliban dyan. No? Pero ibang politiko, gagastos ka para pakain mo sa bayan. Hindi. Ha? Siyempre, nagkukuripot ka, pera mo din yun eh. Yung pera mahalaga sa'yo eh. Lahat ng tao mahalaga ang pera. Ikaw, payag kang maubos pera mo? O sino dito, taas ang kamay? Ha? Maubos ang pera para sa taong bayan? Wala. Mahal mo taong bayan, pero siyempre, mas mahal mo sarili mo. Mahal mo muna. Pag inubos mo ang pera mo para sa taong bayan at sarili mo, hindi mo natira, loko-loko yun. Hindi mo mahal taong bayan mo, sarili mo, hindi mo mamahal eh. Mamahalin mo sarili mo, mag-ipon ka ng pera. Ano ibig ko sabihin? Yung mayor, hindi gagastos ng sarili yon. Tatakbo ako mayor, malaki lungsod na tatakbuhan ko. Ha? Gastos ako ng mga 50 to 100 million sa lungsod ko. Eng-eng ba ako, sarili kong pera, gastusin ko? Hindi, may mga sponsor, may mga donasyon. At yung matagal nang nangyayari yon, existing sa Pilipinas yon. Ang nangyari, si Senator Marcoleta lang ang kinulong. Tindi ng mga to, no? Grabe, nakipagsabot kay Satanas mismo. The law explicitly defined a contribution to include any gift, Okay. donation, subscription, advance, or deposit of money, or anything of value. So Oo. kahit anong may halaga. Oo. 1938 yan. Baka naman na paso na yan, nasa paawa na yan. Ibig sabihin, na-repeal na yung batas na yan. So, 1947. Republic Act number 180. Revised. 19%, mula 1938, nagkaroon pa ng 1947. Oh, revise nila eh. Revised Election Code. Okay. Pero kahit na revised election code, pinanatili lang identical to the 1938 law. Parehong-pareho lang. Okay. Oo. Ang sinama lang, kahit pangako, pwede. Ang nag-promise. Pwede na yun. Oo. A Okay. gift or the mere promise of one was strictly classified as campaign contribution basta patungkol sa eleksyon. Aha, okay. Noong 1971 naman, Ayan, medyo bago-bago yan. 1971 na yan. No? Election Code of 1971, Oo. Republic Act number 6388. Oh. Pareho pa rin. Ni Apo Marcos na yan. Oh, a gift whether given outright as cash or Ayan, as yun yung sasabi ko sa'yo, lamang na lamang ka pa nagbabasa ka ng batas. Alam naman nila yan eh. Alam nila yan. Kaso nga lang, yung mga tao, hindi alam yan. Kaya ang gagawin nila, pakulong natin si Senator Marcoleta. Sa umpisa, hindi naman alam nila yan eh. Malalaman nila, bandang huli na. Ganun ang mga style ng mga yan. Kaya si Senator Marcoleta makakalaya na. Hintayin nyo lang. a physical item of value was legally classified as Hindi kasi batas na to eh. Batas na to eh. Comelec, walang kaso. Ha? Sa batas, walang kaso. Ba't mo ikukulong yung tao? Pag kinulong yan, talagang politika ka, pati ikaw kasangkot ka. contribution. Aha. So ang makikita ninyo, ang pagbibigay ay depende kung para saan, di ba? Oho. Kasi kung binigay mo yan, kickback ito doon sa project natin. Protection money ba Bawal yan? yan. Ito ay kinita natin sa ganun. Bawal yan. Oho. Ito ay illegally acquired. Oho. Podo ito, pero ibibigay ko sa iyo bilang paunang bayad,
Yan ang bawal. Pero, Oo. ito, binibigay ko sa iyo, dahil tatakbo kang kandidato, Pantulong ko sa campaign contribution ko yan. kahit na yan ay tawagin mo pang gift, hindi Oo. mo hihilahin yan na, oy, dito yan sa bawal, ha? Kasi kasi kanina, di ba, yung binabanggit sa plunder law, Hindi kasi kaya ng isang tao na hindi naman mayaman. Maliban lang kung Pacquiao ka. Manny Pacquiao ka o Libiste ka. Hindi na siya hihingi ng donasyon, sarili niyang pera, gastusin niya. Ang pera ni Pacquiao, bilyon-bilyon eh. Maglabas siya ng 200 million, barya yun eh. Oo, baka ang pera ni Pacquiao, di na mabilang-bilang eh. Alam mo, naglabas si Pacquiao ng 300 million. Barya yun eh. Pang-eleksyon na, buong Pilipinas na yun. No? Kahit 1 billion labas niya eh. Kahit si Chavit, 1 billion ilabas si Chavit, walang problema eh. Ang pera naman niya, halimbawa, ang pera niya sa 500 billion dahil sa negosyo niya. Naglabas siya ng 2 billion sa kampanya. Di masakit eh. Di ba? Yung mayaman yon. Paano kung medyo hindi ka naman mayaman, may tatakbo kang mayor o congressman sa lungsod mo o kaya senador, di ka naman mayaman masyado, may farm ka lang ng konti, may agriculture kang pinapatakbo, company. At tingin mo, ang pera ng bangko mo, halimbawa, 50 million lang. Kasi lang yun, pag negosyante. Malaki-laki na 50 million. Sa tingin mo, 50 million, pantakbo mo, senador? Ubus yun! Sino loko-lokong senador para ubusin yung ipon niya na matagal, mula ng pagkabata niya, inipon niya, ubusin niya sa eleksyon, tapos matatalo lang? May kasiguraduhan ba mananalo? Wala! So, ibig ko sabihin, syempre, mag-aasa ka sa donasyon. Kawang-gawa ng mga tao. Bakit? Gusto kasi nila manalo ka dahil sa panukala mo. Di ba? Ano ba panukala mo? Una-una, sabi sa Senator Marcoleta, susukbuhin niya korupsyon, mga papababae niya mga kuryente, etc. Di ba? by reason of his office. By reason of nagbigay his ng pera. office, yes. Pero binigyan mo ng pera dahil by reason of candidacy, pwede. Ayun. So, 1971. Oo. Meron bang bago yan? 1978. Presidential Decree number 1296, 1978 Election Code. Ako, pinanganak na ako niyan, ha? Parehong-pareho lang. Pero Oo. dito, dinagdag pa. May dinagdag pa. Kahit utang. Ba, papautangin kita, ha? Pero magpapagawa kong tarpaulin mo. Huwag mo na mo nang bayaran, pautang ko na lang sa iyo to. Pero yun ay campaign contribution pa rin. Pasok pa rin. Hindi pa rin bawal. Pwede utang. Halimbawa, atakbo ko senador, ha? Pautangin mo ako ng mayaman na mayaman papautang eh. Chabit, papautangin ka ng Chabit na 10 milyon. Barya yun. Di ba? Pautangin mo ako ng 50 milyones. Sige, bayaran ko sa'yo pag ako'y manalo-matalo ako, babayaran ko yun. Di ba? Ganun, syempre, ganun talaga yun eh. Sige, utang ka. May malaking negosyo ka. Binabayaran mo siya ng mga kada buwan ng mga 5 million. Malakas kumita company mo eh. May ganun eh. Hindi yun, sabi na, prohibited, ha? Ay, hindi. Basta Legal yun, by reason of candidacy. Okay. 1985. Ayun ang bago. Oo. Yan na yung Omnibus Election Code. Omnibus Election Ayun. Code. Batas pambansa bilang 881. Baka nawala na yung gift na yon. This law adopted the 1978 definition word for word. Ganun, letra por letra pa na. Letra por letra yan, ha? Hindi letra for kayo, kinopya nila. hindi letra for letra, Jen. Word for word. Salita por salita. Kung paano ang pagkakahalay, ganun na kinopya. Tama. And serve as the primary election framework is still used today. Yan. Ang linaw pala naman, ano? It maintains that again. Ayan, di ba alam nila yan? Pakawalan nyo na si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Wala nang dahilan para nakakulong yan. Ngayon, alam nyo na. Kompleto na. Walang ebidensya, walang donasyon, walang kapalit. At pwede naman sa batas. Sige, tanongin ko kayo. Ano pang dahilan ba't nakakulong si Marcoleta? Kaya, makakalaya na. Intended to influence an election is a contribution. Ibig sabihin basta binibigay mo, ba't mo binibigay? Hindi naman kickback. Hindi naman galing sa kung saan. Hindi naman, ito, para sa project natin ito. Wala naman ganun. Bakit mo binibigay? Kasi tatakbo ka eh. Ayun. By reason of nga, election nga eh. Contribution pa rin. So, yan ang pagtanggap na regalo na pinapayagan kasi donasyon o ano pa man. Basta ito ay gagamitin mo sa pagtakbo mo sa eleksyon. At yun naman ata, doon sa tinanggap ni Senador Marcoleta, binanggit niya talaga na yun ay gagamitin niya sa eleksyon. Kaya nga... May deed of donation for election. Halimbawa, sabihin nila, ba't hindi mo dineclare sa ganito? Yun ang kaso, hindi plunder.
At yun, na-resolve na ng COMELEC. Kaya Ang sabi ng COMELEC, wala nang kaso to, okay na ito. Wala namang kaso. Doon pala sa Comelec, wala nang kaso. Kakaso mo pa. Political, prisoner. Huwag kayong magalit, political prisoner yan. Niloloko nyo kami, huwag nyo kami lokohin. Station. So wala papasok nga na, kaya malaking tiwala ni Sen. Marcoleta sa Sandigan Bayan. Dahil alam niya na malinaw pala. kung titingnan mo yung mga batas, ay wala namang mali dun sa ginawa. Meron ba meron ka ba tayong maalala? Kasi alam ko parang may naalala ka na jurisprudence na ganyan ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagkaroon pa ata na mahabang usapin yan eh. Ay, ito naman no, hindi masyadong kapareho, pero makikita mo rin na yung campaign contribution, kung minsan ay nagiging donation din, pareho lang. Okay. Itong kaso yung mga kapartner ho ni former Senator Edgardo Angara, bago-bago pa yan. Senador Edgardo Angara. 1987 election. Okay. Oo. So may mga nag-donate din sa kanya. Yung kanyang kapartner sa law office, sa ACRA law office, nag-donate sa kanya ng pera. Okay. Ang ginawa ng BIR, kasi tinignan nila yung takbo ng pera, napunta kay Senador Angara eh. Oo. Ang ginawa ng BIR, sinisingil sila ng donor's tax. Nagbigay yung mga partners niya. Sabi nung mga abogado, ba't mo kami sisingilin ng donor's tax? Campaign contribution to. Okay. Sabi ng Supreme Court, hindi. Kahit campaign contribution yan, hindi naman yan exempted sa tax, nagdo-donate kayo. Inaprubahan ng Supreme Court na singilin sila ng donor's tax. Ayun. Ang ibig sabihin dito, paano yung pumapasok dun sa binabagit natin kanina? Ang isang donasyon, pwedeng campaign contribution. Pwede mong bayaran ng donor's tax. Pasok pa rin. Ayun. At ito naman ata, di ba parang akala ko doon sa usapin na yan, parang nagreklamo yung mismo mga partners niya against Senator Ed Angara. Hindi. Ang binasa ko ito, ang kalaban nila dito yung BIR. BIR. Kasi sabi nila, ba't pa kung sisingilin ng ang palusot kasi nila dito, hindi ito donation. Yun ang nila, hindi donation. Binibigyan namin si Angara ng kasi meron kaming hinihintay na pabor. Parang may bayad ito. Hindi ito donation. Sabi na, may bayad man yan. Wala namang kapalit na ginawa. Yung senador sa inyo, donasyon pa rin yan. Kinikilala. Ayun, umabot pa sa Korte Suprema sa umabot sa Supreme Court. At ang desisyon, tama yung internal revenue na singilin sila. Ayun. Kaya dahil dyan sa kaso na yan, nagkaroon ng batas na wag nang singilin ng donor's tax yung campaign contribution. Ayun. Pwede na. So yun pala, malinaw na malinaw naging desisyon. Kaya pala ang sabi ni Senador Marcoleta, tayo ay umaasa sa Sandigan Bayan na makikita nila ito. Bagay na ito. Makikita nila yan. Oo, baka nakita na nga eh. Diba? Isipin mo, ordinaryo mga hindi naman babad sa batas to mga to. Hindi naman to mga abogado to mga to, nakita pa nila. Diba? What if pa kaya Sandigan Bayan? Kapwa Pilipino rin kayo. Pare-pares tayo ng kinakain. Hindi naman sila kumakain ng bakal. Diba? At pagtitiwala tayo sa kanila, dapat ay pagtiwalaan natin ang mga hukom na Sandigan Bayan. Hindi kagaya nung gawa-gawang kaso ng ombudsman. Kasi sa ombudsman, maintindihan mo naman kasi sa kanila, probable cause lang sa kanila eh. Ibig sabihin, meron lang silang hinala, pwede nang mag-file eh. Totoo. Sa Sandigan Bayan, iba naman dyan. Kailangan dyan, beyond reasonable doubt. Kasi korte na yan, proper hearing na yan. Kailangan walang kahit gahiblang pag-aalin lang. Beyond reasonable doubt. Na ginawa mo yung krimen. Ang problema, dun pa lang sa final na asan yung criminal act, series of criminal act, para maging plunder. Nasaan yung by reason of office? Yan ang hindi lumitaw. Okay, maraming salamat sa inyo, Net 25, no? At talagang makakalaya na si Senator Marcoleta. At tignan natin, siyempre, sabi ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta, pwede magkaroon ng pagtitipon. Pwede, di ba? Pwede yan, mangyari yan, no? At talagang red alert na naman po ang ating mga kapulisan yan. Dahil alam naman yan, paranoid lagi ang palasyo sa mga nagtitipon-tipon na malawakan. Di ba sabi ko nga, kung wala namang ginagawa masama, ba't sila natatakot?
Lalo ang INC, wala namang history ng gulo ang INC. Di ba? May nanggulo bang rally, pasugurin kayo? Wala naman eh. Di ba? Pero ba't natatakot sila? Na alam nila kahit mapayapa ang INC rally. Ha? Kasi guilty. Di ba? May tinatago. Yan ang chole lang yan. Ha? Ano lang yan. No? Maraming salamat sa komentaryong makabuluhan at punong-punong karunong at kaalaman. Ingat lagi, paalam sa inyong lahat.